No? So ngayon, no, ang pag-usapan itong tungkol sa pag-unawa ng bawat tao dito sa atin sa Pilipinas. No? Sa buong mundo, ang Pilipinas ay isa sa pinakamalaking, no, isa sa mga country, no, na may pinakamaraming mga religyoso o religious people dito sa buong mundo. Isa ang Pilipinas niyan, no? Kung titignan mo talaga. Ang kaso nga lang, ang mga tao dito sa Pilipinas, patungkol lang lamang dito sa mga salita ng Diyos, is mababa lang talaga ang pag-unawa ng bawat tao dito sa Pilipinas, no? Unlike sa ibang mga bansa, no, na marami kasi mga tao doon sa ibang bansa, no, na may mga religious sila, pero mostly din sa kanila mga atheist, no, yung mga taong unbeliever, non-unbeliever, or mga tao na anti-Christ, no. Kasi marami kasi sila mga Buddhism or ano pa man, no. Pero ang Pilipinas is religious people, no. So ang problema lang kasi dito sa atin is kung sinusunod lamang sana natin kung ano ang nakasaad dito sa Biblia, o sinusunod lamang natin kung ano ang mga kautusan ng ating Panginoon dito sa Biblia, ang Pilipinas ay pinagpapala sana. Kaso ang Pilipinas is one of the most populated, no, na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan dito sa Pilipinas. Mayroon mang hindi na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit nagtuturo naman ng iba, no, sa mga ipinapangaral ng ating Panginoong Jesucristo at sa mga apostoles patungkol sa kamatotohanan dito sa Biblia, sa magandang balita sa Biblia, no? Marami, no? So dito sa Pilipinas, kung susundin ang sana natin to, so siguro ang Pilipinas ay isa sa pinagpapala, no, na bansa sa buong mundo. Dahil nga sa ating pagkamatigas ng ulo, no, mahirap, no. Kahit ilang beses mo i-explain ang katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon, ito yung sinasabi ng kasulatan. Iba ang ginagawa ng bawat tao. Kung ano ang pinagbabawal ng Panginoon, ginagawa ng bawat tao. Kaya ang isa sa ang Pilipinas, kaya nga maraming mga kalamidad na dumadating dito. Ito mga bagay na ito is ito yung mga tayo rin mismo ang kumbaga nagre-request nito ng mga kalamidad na dumating sa buhay natin, parusa para sa bawat tao, kasi nga tayo ay hindi sumusunod sa mga kautusan ng ating Panginoon o yung mga pinagbabawal ng Diyos ginagawa natin. Ilang porsyento lang ang tao dito sa Pilipinas, no, na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mostly talaga ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung iba naman hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit mga turo naman na mga mali-mali ang mga pinagsasabi, di ba? Basahin natin dito sa Colosas. Dito sa Colosas chapter 2 verse 8, sinabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin sa mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo, o mga tradisyon. So marami tayong mga tradisyon na ginagawa dito, yung patungkol sa mga pista ng mga Diyos-Diyosan o ano pa mga bagay, no. Marami ring mga religion dito nagsitayuan sa atin sa Pilipinas, no, na hindi rin sumusunod kung ano ang sinasabi dito sa kasulatan, kundi nagtuturo ng maling katuruan. Kaya nga sinasabi dito, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya, no? So mag-ingat tayo. So paano ba natin ingatan yung buhay natin? Simple lang. Kung ano ang sinasabi sa Biblia, yun ang dapat nating sundin. Kasi kung hindi natin sasaliksikin ang nakasulat sa Biblia, madali lamang tayong malilinlang sa mga paikot-ikot na mga panlilinlang na kaaway. Kasi akala nyo ba na ang mga simbahan, mga religion, mga pastor, mga pare, akala nyo ba mostly sa mga tao, kasi ito pare wala na yan wala yan mga kumbaga sumusunod din sila sa mga tradisyon ng mga yawa, ng mga demonyo. Dito sa mga pastor, akala nyo ba lahat ng mga pastor is appointed by God? Mostly sa kanila, every time na nagtuturo yan ng mga maling katuruan na unbiblical, no, na hindi nakasaad dito sa Biblia, iyan ay mga tao na yan ng demonyo, no? Tao yan, demonyo. Dito sa Galacia, bababasa natin dito sa Galacia
chapter 1 verse 8, sinabi dito, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. O isipin mo, kung iba. Sinasabi ko na sa inyo kung ano yung mga religion, no, na mga false religion na sitayuan dito sa Pilipinas. Ito mga religion na ito, marami pa naman tong member. Sa Pilipinas lang tayo. So isipin mo, maliban sa isang mga Diyos-Diyosan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, marami ring mga religion no nagsitayuan na nangaral sa mga pangaral sa mga katuruan ng mga demonyo. 'Di ba? Subalit kahit kami o isang anghel, no, kung may mga tao mangaral sa salita ng Panginoon na iba sa nakasaad dito sa Biblia, parusahan sana siya ng Diyos. Yang mga tao niyang nangaral na yan yung mga tao ng demonyo. Dapat niyong ingatan yan. Kaya, marami na ngang population, ilang milyon na nga yung mga population ng mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Dadagdagan pa sa mga tao na hindi nga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, ngunit nangaral naman sa mga katuruan ng mga demonyo na iba sa nakasulat dito sa Biblia. Nadadagdag yan, yung ilang milyon na. So, kung idadagdag silang lahat ng mga religion na yan, ilang porsyento na lamang ang mga tao na namumuhay sa kalooban ng Diyos dito sa atin sa Pilipinas? Ilan lamang. O, papansinin nyo ha. Dito sa panahon ni Abraham, ni Lot, nung nilaglag ng Panginoon yung Sodoma at Gomora, tinanong ni Abraham ang Panginoon kung mula sa 50 ata yan hanggang sa 10 tao. Sabi niya, kung mayroon kang makita na 10 tao na sumasamba sa iyo, lalaglagin mo pa ba ang Sodoma at Gomora, ang bansa na yan? Sabi niya, hindi, sa pamamagitan dahil sa 10 tao na sumasamba sa kanya. Pero dito sa atin sa Pilipinas, every time may mga bagyong Tino, yung mga bagyo, super typhoon, tumira doon sa isang bansa na yan, sa isang city na yan, nangangahulugan. Walang matino sa isang city na yan. Kasi binagsak ng Panginoon eh. Gaya doon sa panahon sa Tacloban, sa Luzon, sa Manila, sa Mindanao, sa Visayas. Every time na tumama yan, nangangahulugan na walang tao, may takot dyan sa Diyos. Kasi kung sabi ng Panginoon, kahit 10 tao lamang na nakakilala sa Kanya, naglilingkod sa Kanya, hindi niya babagsak, hindi niya lalaglakin ang isang bansa, isang city o bansa. Pero dumating yung bagyo, tumama din sa city na yan, luhod talaga yung city na yan. Maraming patay. Kung hindi bagyo, lindol, marami ring patay. So nangangahulugan, yung city na yan, yung lugar na yan, walang taong may takot sa Diyos. Lagi niyong tatandaan, example na yan doon sa nakasulat sa Biblia. Kaya nga sinasabi ko kasi ang Pilipinas kasi is the most populated no na pinakamaraming religion pinaka-religious people. Ang kaso lang, hindi sinusunod kung ano ang katotohanan patungkol sa Biblia, patungkol sa katuruan, sa katotohanan sa salita ng Diyos. Kaya dito, instead na panalangin yung matatanggap natin, biyaya, course, sumpa yung dumating sa atin, bagyo, kalamidad, lindol, bulkan, o ano pa man, dahil nga sa atin ang katigasan ng ulo. No? So tayo rin ang nagre-request sa mga bagay na ito, tayo rin ang pumapatay sa sarili natin. Kasi nga every time na gumagawa ka ng kasalanan, ng kasamaan, ikaw lang ang pumapatay sa iyong sarili. O kung milyon ang taong gumagawa ng kasamaan yan, patuloy kayong gumagawa ng karumadumal sa paningin ng Panginoon. Patuloy kayong nangaral sa mali-maling pangaral, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pinapatay nyo ang sarili nyo sa mga ganito. Nadadamay pa yung mga bata ng mga walang muwang sa mundo. Dahil nga sa kasamaan natin. So kung tayo lang magkakaisa, sundin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Isipin mo, ilang taon na ang lumipas, 2,000 years o ilang years na mula sa Old Testament, mula sa simula. Lagpas na ilang years pa yan. Hindi pa rin na-rectify ng bawat mga ngaral, mga pastor, mga pare, kung ano ang katotohanan na tungkol dito sa Biblia. Iba pa rin ang pinangaral nila kaysa dito sa nakasulat sa Biblia dahil ang demonyo ang nasa puso nila. Kaya ganun ang nangyayari
So mag-ingat po tayo. No? So hanggang dito na, no, maraming salamat din. God bless everyone.